Ilang araw nga din palang walang low tide sa Hibasanan kaya namin naisipan ko nga na dito muna tayo sa Kati at manguha tayo ng bunga ng sasa at umakyat ng puno ng nyog na hindi sa atin. Kaya mo yan! So guys, ang problema namin ngayon is paano namin to i-separate. Separate! So yun na nga guys for today's video at dahil nga may nagre-request sa akin na umahon naman daw ako sa dagat at manguha naman daw ng mga lamang lupa. Pero wag naman sana bulati, ay talaga naman. Pero yun na nga sakto at inaaya nga ako ni Mia o ni What If sa kanila at magamura daw kami. O manguha ng buko at mangunguha na rin kami ng bunga ng sasa. Medyo may kalayuan nga pala yung kanilang bahay. Pero parang hindi man medyo, parang sobrang layo talaga. Kanina pa ako naglalakad ay. Bali 1 oras nga pala ako naglakad mula sa bahay hanggang bayan. Tapos pagkarating ko sa bayan, nag-tricycle naman ako. Papunta dito, siguro mga 2 hours. Pagka OA, hindi siguro mga 10 minutes lang naman. Pero yun na nga malayo din sila talaga sa bayan. At kailangan mo rin talaga maglakad. Siguro mga 10 hours pagka OA. So yun na nga pagkatapos natin dumaan sa palayan, ngayon naman ay sa gubat. Huwag naman sana akong aakyat pa ng bundok Pero buti na nga lang at maraming puno kaya hindi mainit sa paglalakad. Pero dun nga kanina sa palayan ay talaga namang yanong init. Ang sakit sa balat. Nga pala itong pinuntahan ko ay Barangay Tagin. Hindi sa Makalelon. Pangatlong beses na nga pala ako pupunta dito kay Lamia. Yung unang beses na punta namin dito, nag-aaral pa kami noon. At parang hindi ko nga natandaan ang daan. Tapos yung pangalawang beses nung galing kaming Padre Burgos. Gabi na kasi kami nakauwi ng Makalelon. Kaya dito ako nakitulog sa kanila. Mas malapit kasing lakarin itong kanila kumpara doon sa amin. Kapag uuwi pa ako sa bahay, 1 oras ang alakarin ko. Tapos wala pa akong kasabay. Itong kanila kakayanin siguro to ng mga 20 minutes or 25 minutes. Or siguro kahit 15 minutes. Medyo mabagal lang talaga ako maglakad ngayon. At yun na nga nakarating na nga pala ako ng hanging bridge. Medyo kinakabahan nga pala akong dumaan kasi may aso. Pero ayun, mukhang mabait naman sila at hindi nabatok. At nakatingin lang sila sa akin. Aba, gusto rin atang mapasama sa vlog. Hindi nga pala tayo tatawid ng hanging bridge kasi ibang barangay na daw yan. Ang ganda ng view dito, no? Parang ang payapa. Para bang kapag tumalon ka sa ilog, pag-aagawan ka ng anaconda at buhaya. Sana all pinag-aagawan. Parang gusto kong itry. So ito na nga natatanaw ko na yung bahay ni Mia. Grabe, sobrang tahimik dito. Sa amin, kukunti lang din ang kapitbahay pero maingay kami. Sige! Sige! I-video kayo. Akala ko kasi diretsong kakagat na sa akin ay. Walang pasabi, iikutan lang pala ako. So yun na nga, ito nga pala ngayon ang mga kasama ko sa vlog. Si Mia o si What If. At ayan na naman siya. Mangunguha lamang kami ng bunga ng sasa, nag-makeup pa. Sa bagay, ako din naman ngayon ay nakakilay at saka nakaliptin. Nag-aayos din naman kasi talaga ako kapag ako'y pumupunta ng bayan. Abay malay natin may makasalubong tayong apam, ay din na natin kailangan pa manghibasan. So ayun, dahil ginaganahan ako mag-video, si Mia na lang muna ang bahala sa vlog. Gusto ko yung mga ganitong pa-transition eh. Hindi ganyan. Dito lang nadaan ka. So hi guys! So today, hindi to hibasanan. So ito, ang tawag dito ay, ano ang tawag dito? Sasa. Bunga ng sasa. Baby bunga ng sasa. So bali dito nga lang pala kami sa tapat ng bahay nila mangunguha ng sasa. Meron nga rin palang ganito sa amin. Mas gusto ko lang dito kasi malayo. Sa pagkuha nga pala ng bunga nito, kailangan tingnan mo rin sila kung malalaki na. Kasi yung maliliit pa, wala pa yung laman. Tulad nung hinawakan kanina ni Mia. Pero mas maganda nga kukuha ka muna ng 1 piraso tapos bibiyakin mo para malaman mo na may laman talaga yun. Pero sa isang to, sigurado na talaga kaming may laman to. Kaya kukunin na namin. Kanina pa nga pala si Mia nagataga, hindi niya maputol. Yung pagtaga niya ay kung saan saan natama kaya hindi maputol. Kaya kinuha ko na sa kanya yung itak at ako'y nahahagas sa kanya. At isang taga ko lang, ayun, putol na. Hala, bakit sa taga na? Oh my gosh. Yan! Go, Mr. Budi! Ang bigat pala nito. So guys, ang problema namin ngayon is paano namin to i-separate. Separate! Oh my gosh! Okay. Tabi, tatamaan. Sorry naman. Dapat tayo ay may... Uy, dagta ito sa short. Ay, patay. So yun na nga mga katabo, di pasensya na at biniblur ko yung video. I-blur ko na kaya lahat. Baka kasi mayari na naman tayo. Hindi kasi agad namin napansin, sana pinalitan namin yung itak ng medyo maliit lang. Guys, alam nyo ba, trivia, na yung sasa is ginagawa siya na bubong. Tinatahi siya na parang ganito. Tawag sa ganito, te? Ano? Ano nga to? Cover. Cover ka na. Itak cover. Hindi. Taklis. Hindi. Wala na sa Laguna. Kaluban. Ayun guys. Ayun, Kaluban. Parang may taga-probinsya, Mariausi. Nga pala sa amin, kadalasan ang kumukuha lang ng mga bunga ng sasa ay kabataan. Ewan ko lang dito kay Lamia. Noong mga bata pa kami, nangunguha lang kami ng ganito kapag yung may nakikita kami mga naaanod lamang sa ilog o di kaya sa tabing dagat. Ang sasahan kasi doon sa amin ay masyadong masukal ang pwesto. Hindi tulad dito hawan at saka tabing bahay laang nila. Kadalasan ang ginagawa namin dito noon, pagkabiyak kain agad. Pero masarap nga din itong lahukan ng gatas. At naisip nga namin ni Mia na lagyan din ng buko.
Humanap nga pala kami ng puno na medyo mababa lang para hindi kami mahirapan kumuha. Pero may pangkuha naman ng mura si Mia, kaya nga lang wala pala itong karit. Kaya ayun, ipaubayan na lang natin kay Mia ang pagkuha niyan at hindi ako marunong ng ganyan. Sa amin kasi pinuputol ko talaga ang puno para mas mabilis makuha ang bunga. Hindi, wala naman kasi kaming nyugan. So ayun, kahit si Mia ay hirapan din sa pagkuha. Kaya ayun, susubukan ko. Malay natin, hindi ko rin pala kaya, ang hirap. Parang mababali na lang ang leg ko dito, hindi man lang ako makakuha. Kaya naman naisip ko nga na akyatin na lamang. Total nung bata pa naman ako ay mahilig ako umakyat ng bakawan. Baka kaya ko rin to. Mababa lang din naman. Yun nga lang mahirap tumapak kasi walang takam ang puno. Pinapalagyan nga sa akin ni Mia ng takam. Yung bagang ukit sa puno ng nyug para mabilis kang makaakyat. Pero sabi ko nga ay wag na at baka magalit ang papa niya. Madagdagan pa ang basher ko. Wait lang. Take 3. Ito na yung sasagot sa hirap mo. Ulit 4. Ayaw to. Go, go, Kabudi! Go, go, go! Yun! Sayang wala yung cellphone ko na video sana kita. Yun! Sumakses ka eh! Parang step by the step, sasakses ka eh! Sa taas ng puno. Ay, meron kayo ganun. Tangadat tumibang ka dito! Ito ka namin! Yung isa lang ha, para matitest natin if hinog na. Hinog! Yan! So yun na nga, hindi naman ganun kataas yung nyug. Pero ayun, ang OA ko dyan, hirap na hirap. Pero ang hirap talaga umakyat ng nyug. Para baga nakakaubos talaga siya ng lakas. At saka ang umakyat kasi ng mga ganito ay nakayapos talaga sila sa puno para mabilis umakyat. Pero siguro kahit yapusin ko pa ito at halikan, hindi ako makakyat ng mabilis. At sa pagbaba naman, parang hindi ko kayang talunin kahit mababa. Pakiramdam ko'y mababali ang aking binti. Ganun rin talaga siguro kapag tumatanda na. Tapos ayan, pagkamalas nga naman at nakaapak pa ako ng igit ng kalabaw. Mabuti na lamang at tuyo na. Nga pala din ni kila Mia ay same lang din sa amin. Kumbaga kaunti ang mga kapitbahay nila. Isa lang ang kapitbahay nila tapos medyo malayo pa. O edi parang hindi na rin nila kapitbahay yun kasi malayo ano. Pero yun na nga, grabe talaga si Mia. Meron naman palang puno na napakababa lamang. Adamputin mo na lamang yung buko. Parang sinadya niya lang talaga na umakyat ako. Actually kaya lang talaga ako pumunta dito kasi nga dahil dun sa request niya na one shot one makeup challenge para sa content niya. At naisip nga din niya na mag-vlog na rin kami ng ganito. Para naman daw ay quits kaming dalawa. Pero dapat umakyat din siya ng buko para masabi kong quits talaga. Sinipat pa. Talaga dapat ni-ruler mo. Feeling. Ano yan? Karne? Nakita pa tagay. Ay, kukuha ko pa kulit. So yun, abala nga pala kami sa pagkukutkot dyan ng buko habang pinagkukwentuhan ng buhay ng iba. Bala nga pala sana namin na isama yung sabaw ng buko. Kaya lang sabi ko nga ay wag na at baka mag-ipot na tayo nito. Nga pala ang lasa ng sasa ay para din siyang buko. Pero may something sa lasa niya na nakakaumay. Masarap to kung malamig kaya nilagay muna namin sa rep. Tapos naligo muna ako at sobrang banas. Tapos ayan, mag one shot one makeup challenge na kami. At itong ginawa naming minatamis ay parang mauuwi sa pulutan. At sa mga nagsasabi nga pala kaya siguro tinanggal daw yung account ko dahil nga daw sa ginawa naming one shot one makeup challenge. Hindi po yun dahil dito kasi na-report po yung account ko na copyright infringement. O, diba? O, pag yung sa'yo plakado. Pag yung sa'kin, ano? Wala. Reklamo ka, te. Hindi. Sino kaya nito? Ikaw, di ba? Alam mo hindi ako marunong dito, di ba? Sa kanya naman. Malay mo, ma-proud ka sa finished product. Diba guys, sobrang galing talaga ng pagkaka-makeup ko dyan. Napaka-plakado, te! Talaga. Sobrang perfect. Sobrang plakado. Parang tutubi sa parangan. Sobrang galing mo na mag-makeup. Parang pag nanghihibasan ka, parang pwede ka lang mag-makeup eh. Yun yung babang attack mo sa mga kutaba, sa mga patlay.